Disclaimer. Ang video na ito ay for informational and educational purposes only na ginawa with the help of artificial intelligence or AI. Kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Edwin at welcome muli sa ating munting espasyo ng pagninilay at pasasalamat dito sa Edwin Tan Podcast. Ngayong araw gusto kong magpasalamat. Hindi lang basta salamat sa kung anuman ang mayroon ako, kundi isang taos-pusong salamat sa aking mga mata. Katatapos ko lang magpa-injection sa aking mata. Isa ito sa mga gamutan na kailangan ko dahil ako po ay may age-related macular degeneration o AMD. Isa itong kondisyon na sa paglipas ng panahon, unti-unting nakaapekto sa paningin. May mga pagkakataon na nakakatakot isipin. Kasi alam mong sa dulo, posible kang mawalan ng malinaw na paningin. Pero sa kabila ng lahat, habang nakaupo ako kanina sa klinik, hawak ang aking reseta, naramdaman ko ang isang napakalalim na pasasalamat. Hindi dahil okay lang ako, kundi dahil nandito pa rin ako. Nakakakita pa rin ako. Nakikita ko pa rin ang mga kulay, ang mga mukha ng mga mahal ko sa buhay. At kahit ang simpleng pagsikat ng araw tuwing umaga, alam mo, minsan kailangan talaga nating dumaan sa mga ganitong sitwasyon para mapansin ang mga bagay na dati nating hindi pinapansin. Noong malakas pa ang paningin ko, hindi ko halos pinapansin ang mga simpleng bagay. Ang kulay ng langit, ang detalye ng dahon, ang ngiti ng tao sa jeep. Parang normal lang. Pero ngayong unti-unti kong naiintindihan kung gaano kahalaga ang mga mata. Parang mas lumalim ang appreciation ko sa bawat tanaw, bawat liwanag, bawat sandali. Salamat sa aking mga mata. Dahil kahit minsan sila ay pagod, kahit may mga araw na malabo, patuloy pa rin silang nagsusumikap makita ang ganda ng mundo. Naalala ko pa dati, nung una kong narinig ang diagnosis, parang gumuho ang mundo ko. Ang unang pumasok sa isip ko, paano kung tuluyang mawala ang paningin ko? Paano ko makikita ang mga mahal ko? Paano ako magbabasa ng libro? O gagawa ng content para sa podcast? Pero sa halip na puro takot ang pairalin, natutunan kong tingnan ito bilang isang paalala. Paalala na bawat araw na nakakakita ako ay isang regalo. At tulad ng ibang regalo sa buhay, kailangan natin itong pahalagahan bago pa ito mawala. Sa totoo lang, hindi lang ito tungkol sa mga mata. Tungkol ito sa pagpapasalamat sa katawan na araw-araw na nagsusumikap para sa atin, kahit minsan hindi natin siya pinapansin. Yung mga mata nating naglalakad kasama natin sa liwanag at dilim. Yung mga kamay na patuloy gumagalaw. Yung puso na hindi sumusuko. At alam mo, habang nakaupo ako sa klinik kanina, may nakita akong matandang babae. Halos kasing edad siguro ng nanay ko. Habang pinipirmahan niya ang kanyang form, nakita kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Tapos tumingin siya sa akin at ngumiti. Sabi niya, "Kaya pa natin to." Simple lang, pero ramdam mo yung tibay ng loob. Doon ko lalo naramdaman na hindi ako nag-iisa. Maraming tao ang may pinagdaraanan, pero lahat tayo may dahilan pa rin para magpasalamat. Salamat sa aking mga mata, hindi dahil perpekto sila, kundi dahil binigyan nila ako ng pagkakataon na makita ang mga imperpeksyon ng mundo at mas maunawaan ang tunay na kahulugan ng kagandahan. Hindi pala kailangan ng malinaw na paningin para makita ang ganda ng buhay. Minsan, kailangan lang ng malinaw na puso. Kung tutuusin, may mga bagay din akong natutunan sa karanasang ito. Una, ang pagtanggap. Hindi lahat ng bagay sa buhay ay kaya nating kontrolin. Pero kaya nating piliin kung paano tayo tutugon. Pwede tayong magreklamo o pwede tayong magpasalamat. Pangalawa, ang pag-asa. Ang bawat injection, bawat gamutan, bawat araw na lumilipas ay paalala na patuloy pa rin ang laban. Hanggat may konting liwanag, may pag-asa. At pangatlo, ang pananampalataya. Minsan hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong maranasan ito. Pero natutunan kong manampalataya na may dahilan, may aral, at may plano ang lahat ng ito. Sa mga nakikinig ngayon na dumadaan din sa karamdaman o paghihirap, gusto kong sabihin ito. Hindi mo kailangang maging malakas araw-araw. Okay lang mapagod. Okay lang matakot. Pero sana, kahit papaano, makahanap ka pa rin ng dahilan para magpasalamat. Kasi ang pasasalamat, kahit gaano kaliit, ay may kapangyarihang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog,
Subukan mong ipikit ang iyong mga mata. Tapos sabihin mo ng tahimik, "Salamat mga mata. Salamat sa panahong pinahiram sa akin para makita ang ganda ng buhay." At kung sakaling darating ang panahon na hindi na ganoon kalinaw ang ating paningin, sana malinaw pa rin sa atin kung gaano tayo pinagpala. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Edwin Tan Podcast. Kung nagustuhan ninyo ang pag-uusap nating ito tungkol sa pasasalamat, lalo na sa mensaheng "Salamat sa aking mga mata," please don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel at i-follow rin ako sa Spotify, TikTok, at Facebook. I-share ninyo ito sa mga taong sa tingin ninyo ay kailangan ng konting paalala na kahit may pinagdadaanan, may rason pa rin para magpasalamat. Hanggang sa muli, ako po si Edwin at ito ang paalala ko sa inyo. Minsan hindi natin kailangang makakita ng malinaw para ma-appreciate ang buhay. Kailangan lang nating matutong tumingin mula sa puso.